kain tayo ng buong may kapal. Babatiin ko rin po yung aking family and friends na lagi po nakatutok sa ating radio program. Magandang hapon po sa inyo. And of course, babatiin din po natin ang ating mga community partners sa iba't ibang sulok ng Mindanao. Ayan po yung ating mga stakeholders na lagi pong sumusuporta sa ating mga programa sa Philippine National Police, sa mga gawain po sa pangkomunidad at pampubliko. Ay kami po ay talagang taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo pong walang sawang suporta na ibinahagi po para sa matagumpay na mithiin ng aming organisasyon. Alright, so kayo po ay nakikinig sa Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Alright, so this afternoon po, syempre ay makakasama, no? At makakausap po natin ang isa sa mga magagaling na mga PNP personnel ng 902nd Maneuver Company. And of course, syempre ito ay pinanguluhan po ng ating pong Puting Force Commander, Company Commander, Police Captain Telmigi Echmadjuk. Ayan. Sa kanya pong leadership, no? Kaya po tayo ay nagkaroon po ng mga meaningful or intensified activities and accomplishments sa unit ng 902nd Maneuver Company. And of course, syempre, on the supervision po ng ating First Commander Police Colonel Joseph L. Ortega and our Regional Director, Police Brigadier General Edwin Equilates, sa kanilang pong mga support at guidance na ibinahagi. Kaya po, andito ngayon ang ating representative of 902nd Maneuver Company ay walang iba kundi si Police Corporal Lorraine and Punan, the PCR PNCO. Hello sir, magandang hapon po sa inyo. Kumusta po tayo? Magandang hapon din sa iyo, Sir Jason Mahinay. Ayan. Una, magandang araw din po sa ating lahat sa tagapakinig. Binabati ko rin po ang ating pinaka-snappy na Force Commander, si Police Colonel Joseph L. Ortega sa Battalion Headquarters. Dito din sa Laksukaw family, headed by Police Captain Telmigi Echmadjuk at sa ibang officers. At sa mga PNCO din, lalo na sa mga office personnel, dito sa 902nd, magandang hapon sa lahat. Okay. Magandang hapon din po sa inyo sir at sa mga kasamahan natin dyan sa 902nd Maneuver Company, sa mga officers dyan, no? Na nagbibigay ng guidance po sa ating mga personnel. Ayan. Sa mga na-assigned po sa mga different platoons. Ayan. Mag-ingat po tayo dyan and always pray, no, for the safety and the guidance coming from Almighty. Ayan. So, bago po natin, no, ipagpatuloy yung ating episode ng ating part of this program, no? Nais ko pong ibigay ito sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ang ginawa, no? Ang AVP or the audio visual presentation, kung saan makikita po natin dito yung ating mga best practices na ginawa sa ground. Nang sa ganun po ay magkakaroon po tayo ng awareness, no? At ma-recognize din po natin kung ano yung mga magandang or accomplishment na ginawa nitong unit na ito. Kaya heto na, panonoorin po natin at mamaya po tatanungin natin sila sa mga ginawa nilang activity. Heto na. Let's watch it.
This audiovisual presentation highlights the best practices conducted by our unit in promoting community service, public welfare, and humanitarian efforts through meaningful and people-centered initiatives. This initiative was conducted to provide free transportation assistance to commuters, particularly students, workers, senior citizens, and other individuals affected by transportation, difficulties, and increasing daily expenses. Through the dedication and voluntary participation of our personnel, the program successfully extended assistance to members of the community by ensuring safe, accessible, and convenient transportation. Libre! This activity aimed to foster positive community relations by distributing free ice cream to children and residents, while promoting a friendly and approachable image of the police force. Through simple yet meaningful interactions, the initiative helped strengthen public trust and encourage stronger engagement between law enforcement personnel and the community, especially among the youth. The Sorbeterong Pulis initiative serves as a reminder that public service extends beyond law enforcement and includes acts of kindness, understanding, and genuine concern for the community. Every donor is a hero. This humanitarian activity encouraged personnel and community volunteers to participate in voluntary blood donation to support hospitals and patients in need of blood supply. The program aimed to contribute to life-saving efforts, particularly during medical emergencies and critical situations where blood availability is essential. Through these initiatives, the Bring Soke Sorbeterong Pulis and Bloodletting Program, the unit continues to uphold its dedication to community-oriented service and meaningful public engagement. These best practices reflect our enduring commitment to serve with integrity, compassion, and professionalism. All right, so that was the video presentation of the 902nd Maneuver Company, where it highlighted the significant
activities of conducting libreng sakay and sorbeterong police. So, babalikan po natin yung ating special guest this afternoon. Hello po, Sir Punan. Magandang hapon po sa inyo. Yes po, Sir Jason, magandang hapon sa ulitin. Yes, kumusta po tayo dyan? Okay naman tayo sa mabuting kalusugan at maganda din ang panahon natin dito ngayon sa Pagadian City. Alright. Ayan po. So, nakita po natin kanina, sir, yung accomplishment, yung best practice na have shown on the screen, no? Basically, ito po yung for the information of everybody. Ang Libreng Sakay po is one of the projects ng Police Regional Office 9 or one of the best practices na being implemented as of now. And of course, kanina rin po nakita rin natin itong pagbibigay ng ice cream, no, sa ating mga young ones. Hindi lang po young ones po dito ang nag-enjoy, including po dito yung mga adult, no, and syempre everybody is happy when dealing with this kind of activities. And Sir Punan, maitanong ko lang po, ano ba yung pangunahing layunin po nitong programa? Nang sa ganun po, malalaman po ng ating mga viewers and listeners, hindi lamang po tayo gumagawa ng ganito, no? For the sake lang na gusto lang natin, trip lang natin. But what is the main objective of this activity? Okay po, salamat sa katanungan po. Yes. Unang-una, ang pangunahing layunin talaga dito ay mapagtibay ang pagkakaisa, pagkakatiwala at pakikipagtulungan sa pamagitan ng kapulisan at ng komunidad. So, importante po yun. At upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. So, doon sa layunin na yun, nais namin ipakita na ang pulisya ay katuwang at tagapaglingkod ng bayan. Hindi lamang sa tagapagpatupad ng batas, layunin din itong mabawasan ang krimen, mapataas ang antas ng kaligtasan. Kadalasan nagbibigay kami ng safety precaution tips. Okay. At maturuan ang mga mamamayan tungkol sa kanilang mga karapatan at tungkulin. So sa kabuuan dito, hangad namin na lumikha ng isang unang ligtas, payapa at unlad para sa lahat. So yun po ang aming mga pangunahing layunin sa programa ito. Okay. Very well said po, no? Sinabi ng ating special guest, no, na malalim po ang mithiin, no? Kaya nagkaroon po tayo ng objective na kung saan po we would like to target, no, para sa kapayapaan, kaayusan, no, at kapakanan ng ating mamamayan. So, Sir Punan, gusto lang po namin malaman, no, Yes, especially mga listeners natin and the viewers natin as well, kung paano ba ito ginagawa or ano ba yung mga feedback, reactions ng ating mga residents, especially sa mga recipient nitong programa po natin. And I hope so na lahat po ng ating mga residents sa inyo pong lugar ay a beneficiary, or shall we say have experience, no, this kind of activities or best practice na meron po tayo. So ulitin ko po, sir, yung mga reactions po at paano pa ito ginagawa sa ground, no, nang sa ganun po maritalye po natin ganito pala, okay. So in addition po doon sa naipakita nating audiovisual presentation. Sige.
Okay po. So, yung mga naging reaction at feedback ng mga residente at tungkol sa aming mga activity, programa. Mhm. So, sa kabuuan, napakaganda at positibo ang kanilang naging reaksyon. Wow. Mhm. So, sa simula pa lamang ay ipinakita na nila ang kanilang suporta at pagtanggap. So, yun ang pinaka-importante na tanggapin tayo ng mga nandoon sa komunidad. Mhm. So, marami ang nagsabing nakakaramdam sila ng mga mataas na antas na kaligtasan at katahimikan dahil sa mga ginagawa namin. Nagpapasalamat din sila dahil nakita nila ang kapulisan ay nakikipag-ugnayan at nakikinig sa kanilang mga hinaing. Okay. At may ilan din nagbigay ng mga mungkahi at suhestyon na yung iba nag-suggest sila na aming ikinagalak at isinasaalang-alang. So ang pinakamalaga ay nakita namin ang kanilang pagiging bukas at handang makipagtulungan para sa ikabubuti ng lahat. So yun po ang kanilang mga before, during at saka after na reaction at feedback. Ayan. So, talagang makulay, no, yung ating gawain, especially yung magiging output po nito sa ating mga kababayan. At nabigyan natin sila ng libreng sakay, mas mapagaan yung kanilang gawain habang sila ay nakaranas, no, ng programa ng Philippine National Police. And syempre, nagkaroon po sila ng opportunity. So, sa mga ginagawa natin, sir, sino ba yung mga naging kasamahan po natin, no? Naging partner natin dito po sa ating project. Nang sa ganun po ay ma-recognize din po natin sila sa kanilang counterpart efforts na naibahagi din po sa atin. Hindi lamang po ang Philippine National Police ang being highlighted, but also these particular organizations is kailangan din po natin na maipakita sa buong mundo na isa rin po sila sa nagbigay po ng kulay sa isang community. Sige po. Yes, sir. Sir Punan. Ayan, medyo nagkaroon po ng internet problem po tayo, no? Internet access problem. So, yun, sa nabanggit po kanina ng ating pong special guest. Ito pong project na ito ay hindi po siya madali. Kung sabihin natin na tayo-tayo lang ang gumagalaw, tayo-tayo lang ang nagsusumikap na magbigay ng privileges, opportunities sa community. And yet, alam po natin na marami pong mga organizations, existing organizations and agencies na involved sa ganitong klaseng activity. So, mamaya po, we are going to, of course, acknowledge yung mga different sectoral groups, different agencies na tumulong po para maging successful po, no, yung ating best practices on the implementation of this project, particularly sa area po nila. Okay? So, nawala po yung ating special guest ngayon. So patuloy po tayo, especially sa mga ibang lugar, no? From Zamboanga del Norte going to Zamboanga City. Actually, nagkaroon po tayo ng mga same best practices, particularly po yung ating libreng sakay, dahil itong libreng sakay po ay talagang na-strengthen ito especially nung panahon ng pandemic. Okay? So, yung panahon ng pandemic, nagkaroon po ito ng significant contribution
sa mga travelers, yung mga nagpupuntahan sa ibang mga area, sa ibang lugar, or di kaya yung mapupunta from farm to market road. Ayan. So, yung iba rin ay namamalengke, yung iba rin ay pupunta sa mga malls, no, na wala nang sasakyan, wala nang magamit na sasakyan dahil syempre stranded lahat, no? Nagkaroon tayo ng restriction sa mga vehicles. So, ang ginawa po ng ating organization sa Pro9, ayan. So, nakabalik po yung ating guest. So, ang ginawa po ng Pro9 is they come up this project para matulungan yung mga commuters natin na maging libre. Dahil syempre, maraming area na kung saan ay hindi pwedeng pasukan ng mga vehicles or yung mga drivers natin diyan, including yung individual, no, mga persons nasa in service, no, nagtatrabaho kaya nasa bahay na lang. And ang ginawa wala nang jeep, ano, so sumakay na lang doon sa libreng sakay natin sa patrol car po natin. And meron din po tayo dyan sa Zamboanga City sa Police Regional Office 9 sa dito sa headquarters po natin. Meron po tayong Pro9 bus. Okay? So, ginagamit din po natin yan, no? Para ihatid yung ating mga kababayan papunta po sa kanilang paroroonan. Okay. Okay, Sir Punan. Hello po. Magandang hapon ulit sa inyo. Hello po, magandang hapon. Wala po akong idea. Oo nga, no? Oo, baka masama ang panahon po. Masama ang panahon sa lugar po nila, sir. Sa 902nd. Sir, may tanong ko lang ulit, sir, nang sa ganun po ma-recognize po natin yung ating mga partner agencies po natin or sectoral groups, including different organizations na meron po tayo dyan sa lugar. Sino po ba ang ating counterpart with this project? Tipo, yung mga counterpart natin dito sa project natin sa dito sa Nangasika. So, yun yung mga hindi naman ito kayang gawin ng mag-isa. So, kaya marami kaming katuwang at kasama. So, ito ay kabilang yung mga lokal ng pamahalaan. Okay. Mga opisyalis ng barangay. So, mga miyembro ng barangay Tanod at mga organisasyon ng sibilyan. So, meron din sila doon mga klase-klase na organisasyon. So, sa simbahan, in-related sa simbahan, so, yung mga religious samahan naman. So, kung sa paaralan, yung mga guro, mga volunteers at mag-aaral. So, samahan ng kababaihan. Ayan. Nandun yung Women's sector. Kabataan. Yes, okay. Yes po. At mga ibang negosyante. So, at higit sa lahat, ang bawat pamilya at individual na naninirahan sa komunidad. So, yun yung pinaka-target at focus doon. So, lahat sila ay mahalagang bahagi at kasangga namin sa bawat hakbang at gawain. So, yun po. Alright. Ayan. And may tanong ko lang din po, sir, ano ba yung mga hamon o challenges na na-experience po natin, especially yung sa pagsasagawa nitong libreng sakay and itong sorbeterong pulis, sir. So, pwede ba yung may classify, sir, yung experience, no? May mga challenges ba to? Yes. Sige po, sir. Okay. So, yung mga na-experience at hamon naranasan namin habang ginagawa yung mga activity na yon. So, sabi lang dito yung mga yung
yung may ilang residente na hindi pa lubusang nauunawaan ang layunin at halaga ng Mhm. proyekto. So, Mhm. may investment kami konti doon, pero sinasolusyonan namin na ipaalam sa kanila kung ano talaga yung hangarin namin. Mhm. So, kumbaga, may question mark pa ba? Ba't may police? Ba't may ganito, ganyan? Mhm. So, sinusolusyonan naman namin. So, yung iba, for example, yung nagpa-TESDA kami, hindi namin alam kung tagal-tagal na yun. So, yung may mga katanungan doon na paano ma-sustain yung pag wala na silang pondo at gamitan. Mm. So, yun yung yung question nila na may pinapekda kami doon. Tapos nagiging question lang yun, so dapat may mga din sila, mga pangangailangan para sa loob na lang ng community na sila na ang magpalatag doon. Mhm. So sa may pagkaiba naman ng mga pananaw, hindi laging pareho ang opinion o detalye ng bawat isa, kaya kailangan pag-usapan at pagkaugmain ang mga ito. So sa kampo, sa yung sorbiterong pulis namin, minsan sinasabi talaga namin na intended muna sa mga bata. So yung mga experience namin doon na overtaken pa yung mga bata, pero hindi naman namin sila pinagbabawal kasi para sa lahat naman to. So yun yung mga bagay-bagay na aming naranasan habang sinasagawa yung mga ganun best practice namin. Mhm. Alright, ayan. So, paano rin po natin sir hinikayat yung partisipasyon ng komunidad? Dahil siyempre, hindi natin agad-agad maipi-please, ano? Etong ating mga kababayan Yes po. dahil hindi naman sa lahat ng oras ay kampante yung ating mga kababayan. We're not trying to imply here na walang tiwala yung ating mga kababayan, ano? Hindi naman sa ganon. Ang what I'm trying to say here is that hindi sa lahat ng oras na komportable yung ating mga kababayan. Kaya ito na yung panahon, no? Na we are encouraging our community people to participate. So paano nyo po ginagawa, sir? Lahat ba nag-participate? Lahat ba na nag-submit ng kanilang mga sarili sa atin? So how are we going to show this to public, to the world, no? Na kaya-kaya natin ng mga Philippine National Police, kaya natin ito na may encourage everyone na ibalik yung tiwala. Sige po. Yung naranasan namin sa ganyang bagay, may mga tao talaga na ongoing na po yung mga programa. So yung iba, hindi naman lahat, may siguro mga 10% lang, konti naman talaga na parang under observation pa rin while ongoing po yung program. So hinikayat namin sila sa pamamagitan ng malinaw na pakikipag-usap at pagpapakita ng sinseridad. So kailangan talaga na pinaliwanag namin ng maayos at simple lang na pamaraan kung ano ang kinabang nila at kanilang pamilya sa proyektong ito, kasi yung pagprograma ay may benefits talaga na yung mga individual na komunidad doon. So pinapakita namin na sila ay mahalagang bahagi at hindi lamang tagatanggap ng serbisyong, kundi katuwang sa pagbuo ng pagbabago. Ayan. So ginagawa rin namin itong madali at masaya para sa lahat. Ginagamit namin ang mga paraang madaling intindihin at ayon sa kanilang kultura at kasanayan. Kinikilala at pinapahalagahan din namin ang bawat contribution at tulong na ibinibigay nila, maliit man o malaki. So yun yung mga paghitayat namin para mag-participate yung mga komunidad
mga tao sa komunidad na nandoon. Okay, so yun. Alright, so strategically, okay, so with our efforts, no, and including yung ating mga existing organizations ay nagkaroon po ng convergence effort na kung saan po tayo ay nag-participate and collaborate to encourage our community people. So maganda po, no? And appreciated po ang ginawang effort ng ating mga personnel from 902nd Maneuver Company. Siyempre, headed po by our company commander, Police Captain Talmigi Echa Majuk. Ayan. So this time around, baka may kayo sir, may mga upcoming projects or activities po tayo. Yes po. Yeah. So yung mga upcoming project namin, yun po, continue pa rin yung mga ginagawa namin katulad ng best practices sa mga salaan activity. So, Yeah. yun namin yan. Binibigyan din namin yung mga importante halagahan yung sa mga main activity namin. Minsan nandun na talaga sa focus sa barangay base, yung mga inline talaga sa mga projects din natin. So patuloy at walang file ang aming isyo at mga proyekto. Ang mga kasalukuyang gawain ay aming pinanatili at lalo pa pagalingin. So, siyempre, may evaluating talaga namin most of the time kung ano yung mga nagawa na pwede pang i-upgrade next time. So, bukod dito, mayroon kaming nakahandang mga sumusunod na hakbang tulad ng mga karagdagang pagpapatibay ng mga kabahan ng sibilyan, mga programang pangkalusugan. So, may na rin namin mga ibang counterparts na iba yung mga advisory council namin sa inline with the health. So, at iba pang serbisyong publiko na tutugon sa mga mungkahi at kailangan. So, laging bukas ang tanggapan para sa mga bagong turistong nakabobote din sa aming mga pasok dito sa aming area of responsibility. So, Okay. All right. Sir, short message, last and short message para sa ating po mga tagapakinig at tagapanood. Baka po tayo mag-end sa ating episode for this afternoon. So, short message ko, mensahe sa ating mga tagapanood, na kami ay naririto pa rin na hindi lamang bilang inyong tagapagpatupad ng batas, kundi bilang inyong mga katuwang, kaibigan at tagapaglingkod. So, ang kapayapaan at ayusan ng ating lugar ay nasa ating mga kamay, sa ating pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan. So, huwag tayong matakot lumapit o makipag-ugnayan sa mga kapulisan, lalo na sa lugar na at risk or prone sa mga krimen. So, dahil ang tagumpay ng aming mga tungkulin ay ang inyong kaligtasan at kasiyahan. Patuloy lamang tayong magtiwala sa isa't isa at magtulungan. Dahil kung tayo ay nagkakaisa, so walang imposible at masisiguro natin ang isang magandang kinabukasan para sa ating lahat. At sa mga sumusunod na henerasyon, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal sa lahat ng pulisya.
Okay, so yun, and also sir, I would like to express our deepest appreciation, no, sa inyo pong uh, presensya, no, na pinunlakan niyo po kami, no, sa aming pong radio program, no, and sa atin rin po mga officers diyan sa Neno Second, no, thank you so much sa mga tropa natin diyan. God bless you, and mag-ingat po tayo lagi sa ating mga ginagawang tungkulin para sa bayan, and of course sa mga sectoral groups and sa ating mga kababayan dyan sa inyo pong lugar. Mabuhay po kayo, and babatiin ko rin po also, no, ating mga partner, no, ang mga partner agencies and ating mga stakeholders na lagi pong sumusuporta sa atin, and sa mga tropa natin dyan na nagbabantay po para sa seguridad ng ating bayan 24/7. Ayan, mabuhay po kayo. Para sa ating pamilya, no, na sumusuporta rin po sa atin para magkaroon ng lakas. Mabuhay po kayo. Sa mga kaibigan natin, no, sa mga lahat na nagkaroon po ng contribution, no, para magkaroon ng best result, no, yung ating accomplishment sa ating organization sa Philippine National Police. Mabuhay po kayo, and maraming salamat po sa inyo. Alright, so time check po tayo is at 2:40 in the afternoon po. Dahil nakakapos po tayo sa ating oras, and let's have to acknowledge syempre, no, bago po tayo magtapos. We have to thanks, of course, maraming salamat sa ating radio technicians, Romel Paulino, Rolando Alfonso, Maria Laura Estrada, and of course ating station manager, Reverend Emmanuel Aquino. Abangan ng susunod na programang Doctors Online. Magkaranigan tayong muli dito sa Ahensya de Conciencia tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po ang inyong lingkod, Patrolman Jason Simahinay, ang PCR PNCO. Ang nagsabing buhay, alagad natin para siguradong ligtas kahit saan man. For information, so this is our first episode po para sa ating Wednesday schedule. So sa susunod po, because this is an alternate na schedule, kasama ko po dito yung ating NAPOLCOM personnel or yung spokesperson nila, the anchor ng NAPOLCOM, Attorney Abad, no? And kasama po dyan, no? And tayo po ay nasa second Wednesday and fourth Wednesday na. Okay, hindi na po siya Monday. Alright, so with that, Sir Punan, maraming salamat sa inyong pong oras. And sa lahat po, mabuhay po tayo. May God bless us all. Maraming salamat din sa inyo, Sir Jason. Alright, so ang Ahensya de Conciencia ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko.